So, kwenta time! So yeah, this is Friday. I promise you guys mag-update ako about bakit ako MIA for the last months. Hindi ganun ka-active sa social media because may transition, so we move already to a new place, and before that medyo nasa stress ako. Totoo na rin pala talaga ang anxiety kung sino pa. I couldn't believe that ako pa yung tatamaan sa napaka masayahin kong tao. You know, I'm very bubbly, I'm very introvert ako, pero comfortable ako with people, you know, na close sa akin. Pero talagang nag-shut down ang openness ko to everyone, even my family. So parang ako muna na sa akin na lang muna yung kung ano yung nafe-feel ko. So nag-shut down ako, and that came up with parang napuno yung tipong hindi ko na mailabas, yung kumbaga parang nagiging pressure cooker na ako sa sobrang dami ng negativities na nafe-feel ko, na kukulob na siya, na ready na siya sumabog. So it's real. I mean, like, sinong mag-aakala na sasapulin din ako ng depression? Hindi ko alam kung saan nang galing, pero alam mo yung feeling na paggising mo, parang gusto mo nalang umiyak, pero hindi mo alam kung bakit. So, baka nga sabi nila, baka hormonal imbalance din. Because I have some friends na nagsabi na they felt that and nagpagamot. So, yung sabi nila, baka check na nga natin yung level ng vitamins mo sa katawan. So, they found out. Kaya pala, medyo, ito yun, nare-relate ko siya sa, what do you call that? Yung pag nanganak yung mga babae, diba? Postpartum. It's because of the level, kung ano man yung nangyayari sa katawan nila. Ganun yung parang nangyayari. Kasi nga, kaya pala ang mga buntis folic acid ba yun? Because of that. So, yun ang i-check nyo, yung level ng folic acid nyo, because it might be low. Kaya yun din, nagkukos din, nagtutrigger din ng ganong feeling. But, as for me, hindi pa namin ma-detect to the point na, alam niyo yun, okay naman yung trabaho, okay naman financially, pero bakit parang, you know, lumalabas naman ako with friends, pero parang sinukluban ako ng yung talagang kalungkutan. That's how I felt. To the point that I seek help. Kasi it was about time for me to seek help. Professional. Hindi naman sa nababaliw, but I wanna understand kung bakit. And ayoko rin na nangyayari yun sa akin. It's because affected ako, affected ang work. I even gave up my work because parang wala na akong motivation talaga. Sa kabala na. So, buti na lang may konting ipon na sabi nga nila na if you quit, dapat meron kang certain months ng pera sa bangko para yun yung ilalabas mo. Na ilalabas na namin. Dumating kami sa point this year that okay, parang I really need to look for kahit part-time job kasi may magsasuffer na bill na. So luckily, yun nga, nag-part-time ako sa retail. Bakit doon? Because I wanted to experience it. And kudos to those people. Be nice to the sales people because hindi siya madali. Hindi siya talaga madali. So but I enjoyed it because ang sarap kasama ng mga tao. At the same time, exercise ko na din. You know, like lakad-lakad, ganyan, buhat, ganyan. Pero of course, hindi ko naman kayang buhatin. So meron mga lalaking nagbubuhat ng mga mabigat. But na-enjoy ko kasi ako yung parang sabi nga nila, master builder. Meaning, ako yung sa furnitures. Kumbaga, ina-assess lang ako ng mga lalaki pag bubuhatin na. Pero ako yung, okay, ito yun, dito yan, dito ikakabit yan, dito ikakabit yung isang ganyan. So, na-enjoy ko siya kasi nga, diba, I love building yung mga IKEA furnitures namin. So, okay yun. Tapos mga, alam niyo na, if you're employed, may perks. So, yun din. Pero, yeah, that job,
hindi man siya mataas na sweldo, but it's very fulfilling. Tatanong ko rin si God minsan, why did you put me on that kind of job? I think it's for me to to open up to the world again. Kasi hindi ka pwedeng sumimangot, hindi ka pwedeng maging introvert with the customers. And doon ako na-practice for 2 months na mag-open up sa mga tao. You know, hi, hello, how are you? Mga ganyan. And ang dami ko nakakasalamot. Iba't ibang customers, iba't ibang ugali ng mga customers. And most of them naman, sobrang, alam mo yan, sobrang friendly. Chichikain ko pa nila, ganyan na, uy, kasi yung products namin, it's all over the world. Oh yeah, pumunta ako sa gantong country. Ang sarap, doon ko na-try yan, ganyan. So, doon siguro ako nakapag-practice na mag-open up ulit sa mundo. So, it's a good training for me. And then, before that pala, diba kalilipat lang namin, si mommy nagbakasyon. And, very active si mommy sa mga pictures, but she's still a private person. So, I took advantage of it. Galing eh. Okay, relax muna, kain, ganyan. Nag-post ako sometimes, but most of the time, hindi. Kami lang talagang dalawa. And, in-enjoy lang talaga namin yung time together. So, nakabawi-bawi naman ako noon. And then, finally, yeah, I got a job. Sa araw-araw nung time na wala akong trabaho, ang dami kong pinabasahan na talagang massive send ang email. And then, meron akong isang trabaho sa government na gustong-gusto. And yun yung pinagdasal ko talaga. Hinihingi ko na kay God. Sabi ko, this will change our lives. Yung tipong talagang back to normal na ulit. At the same time, yung fulfillment ng pakiramdam na because it's government, nakakatulong ka sa ibang tao. Yun na yung hinahanap ko. Hindi na basta kumikita, mataas ang sweldo, ganyan. Gusto ko something that may yung katuturan. That's a term. Katuturan yung ginagawa ko. And you know me, in my very little way, own little ways, naghahanap ako ng pwedeng gawin na hindi rin naman mag-suffer ang bulsa ko. So like, you know, nung inampon namin si Maddie, nag-create kami ng pet page sa Las Vegas where we help yung mga owners yung pag nawawala yung mga aso, ganyan, or may mga pet na nakikita sa street. So parang nire-report nila ng mga members namin doon. And nagtutulong-tulong. And minsan, alam ko, nag-post ako one time, may na-abandon na aso. So, first time ko na maging involved talaga, you know, contacting this non-profit organization to help me out, to secure the dog. Kasi, 3 na nga yung aso namin, si Kai nandiyan na. So, hindi na namin afford to have 4. Kasi nga, kung kay Kai lang, parang katumbas ng 10 bata. Eh, what more, another German Shepherd. Kasi German Shepherd din yung nakita. With that government job, sabi ko, gusto ko yun, pinagdasal ko talaga. Sabi nga nila, diba, pag hiningi mo, ibibigay naman. Pero, dumating ako sa point, kasi mahirap talaga, if you apply for a government job, mostly, hindi sila nagre-respond. Hindi nga nila nababasa yung application mo sa dami na nag-apply. But, this time, nabigyan ako ng chance to have my interview. Panel interview siya. So, sabi nila, pag tinawagan daw yung mga reference ko, pasok na ako. Or minsan, you know, in a week, they will send you an email pag hindi ka tanggap. So, hantay, dasal. Talagang, sabi, kiniklaim ko na, alam mo yun, kinokontrol ko na si universe. Sabi ko, bigay mo na sa akin to. Hindi ako nag-apply ng trabaho, nothing like that. Sabi ko, sa akin na to, hindi na ako maghanap ng ibang trabaho. Unfortunately, yun na, hindi ako nabigyan ng chance. Kumbaga, hindi ako napili. Kasi, ang dami kasi namin nag-apply that time for that batch. Kailangan lang nila ng 3. Hindi ako nakapasa dun sa 3. So, na-depress na naman ako kasi bakit ganon? Though, aminado ako, my faith, hindi siya na-test eh. Kasi, ang lakas ng faith ko sa kanya. It's just that may konting tampo na, alam mo, parang batang, hindi ka nabigyan ng candy, ganyan. May tampo, but hindi ako nagalit. I actually prayed. Sabi ko, just let me understand. Bakit? Sabi ko, but I know you're in control. Alam kong may malaking dahilan why you did it. Nayak na naman ako, but may malaking dahilan why you didn't give that job to me.
So, okay na, hanap ulit. Sin na nga, nag-start na ako sa retail. And after retail, may nakahanap sa akin. Hindi ako nag-apply for this company, but they found me. So, their law firm talaga sila. And, yeah. So, yung ginagawa namin, marami naman kami natutulungan. But, it's a law firm. So, papasok ko pa rin sa opisina. Masaya naman ako. Masaya ako sa mga tao. They're very accommodating, mga decente. Walang, alam mo yun, walang mga drama, ganyan. Walang putyo-putyong tao. And even the CEO, the owners, they visit us kahit hindi sila taga Las Vegas. Lagi sila nagpapakita and they're very accommodating with everybody. Talagang kinakausap ka nila, nagha-hi, hello, ganyan. But, ang reklamo ko lang is the driving. Napakalayo. Para siyang, ang feeling ko, well, 1 hour is 1 hour. Hindi yan, 1 hour lang yan, no. Because 1 hour dito, ibig sabihin napakalayo talaga. Para siyang, pag pinagmamasdan ko nga, kasi nakikita ko yung strip from the office, nandun kami sa kabilang side nun. So, meaning, parang antipolo to Las Piñas yung biyahe ko. So far, ayan, yan ang update ko. We're back on track, and hopefully, makabalik na ulit tayo, nakakalabas-labas na ako. Minamanage ko pa rin yung time ko kasi I'm still working on the other job, but I might give it up kasi kailangan ko ng pahinga kasi alam niya na ang day off ko. Hindi na talaga siya day off kasi doon ako naglalaba, nag-grocery, naglilinis ng bahay, tapos yun na naman, Monday na naman. So, I really need time to rest. Hindi ko na nga rin masyado nakikita yung mga friends ko. Because, wala nang time. Kung makikita ko man sila, talagang effort. Tipong puyat ako kinabukasan kasi traffic nga. And usually ang out ko is rush hour 5 p.m. so imimit ko sila mga 6, kakain mga 1 to 1.5 hour to 2 hours, babalik na, uuwi ng bahay. So talagang puyat talaga ako. So effort. So I'm still trying to manage my time, figure out kung kailan, kasi kailangan ko talaga ng kahit isang araw, from time to time na ma-meet yung mga friends ko and quality time with Glenn as well. So, ayun, ang Christmas, we're pretty excited kasi masaya kami sa bagong place. We'll talk about bakit kami lumipat ng apartment ulit compared sa bahay. Na, I remember, may nagtanong, are you okay? Ba't ka lumipat ng apartment? Ganyan, okay lang ba kayo? Okay na okay kami. Basta tsaka na natin pag-usapan yan, but we're very happy with our new place. May times kasi talaga na, alam mo yun, mabaviban mo yung bahay if it's really for you. Yeah, it's a house, and the reason why maybe we got the house is para magkaroon ng kay, kasi kung hindi kami nakalipat ng bahay at wala kaming backyard, then, of course, walang kay. So, siguro yun yung dahilan para pina-experience namin yung bahay. But, napakalayo rin talaga sa city kasi, yun yung isa. Nasa pinakaloob-loob siya, sa sulok na sulok, malayong-malayo. So, it's effort for me to travel para lang makapunta sa main road and go to the freeway. So, parang, ay, sayang. But, tsaka na natin pag-usapan yan. Ask questions down below kung anong gusto nyo pong sagutin. Ang buhay ko is really okay. I know my support system. My family's really number one. Kahit na, hindi naman binlock, but syempre, nag-worry din sila na, hey, kamusta, hindi ako nag-open up kasi never ako talagang nagsabi sa kanila ng problema unless na talagang kailangan na kailangan. So, they forced me to speak up. Tsaka na natin pag-usapan yung batya. And I said I'm dealing with depression. And nakita ko naman yung concern nila talaga ng bonggang-bongga to the point na kaya ayoko mag-open up eh. Kasi alam kong mag-aalala sila. And that's the reason why mom came. Para kamustahin ako, magbakasyon din siya, ganyan. But yeah, sa next episode natin, I will compare the lifestyle ng may bahay at ng ng apartment. At kung bakit kami lumipat ng apartment, and maybe we'll do a tour, apartment tour. So, sa labas ng apartment at sa mismong bahay namin.
So, yeah, hit that notification bell. Balik na tayo ulit sa YouTube. I will do my best to feature more places in Vegas, but right now this is my life and I wanna be transparent with you guys. I know na may mga nagdi-DM sa akin na, Ann, it's been a while, Miss Ann, ganyan. I'm totally okay. It's just that ang sarap din pala magkaroon ng break from social media, nakakahinga-hinga ka. Pero so far, so good. Life has been always good. May mga challenges, pero talagang there's, for me, I attest to God's existence. So, talagang nandyan talaga siya. Pero minsan binibiro ko na lang na, God, isang baksa ka na lang. Alam niyo yun na, binigyan mo kami, sinasalo mo kami every time. But maybe, you know, the reason why God is not giving us everything that we want or we need is because ayaw niya sigurong kalimutan siya. Kasi aminin na natin, pag okay ang life, nakakalimutan talaga natin magdasal. Ako, aminado ako doon. Pero right now, nagiging habit ko na to say good morning, you know, to talk to him as a friend and ask for like, you know, security and safety sa travel, ganyan. But you know, I think, yung nga sabi ko, nung hindi binigay sa akin yung trabaho, hindi ako nagalit. It's just that I prayed harder na tulungan niya akong tanggapin and to understand, which I did naman. So, may konting tampo, but, you know, my faith, hindi ako bumitaw. That's a good thing. And, yeah, so, go ahead and hit that notification bell. Like and subscribe, comment below. Question, tanong kayo. And pipili ako sa mga tanong, you know, about life, about me, anything under the sun. So, I would love to hear from you guys. Thanks so much for the love and support. And here are my followers na sobrang active, bonggang-bongga. So, and also, stay tuned for the giveaway. Meron tayong pamaskong giveaway. I know, binabagyo tayo halos araw-araw sa Philippines, but I know you guys are stronger than the rock. So, laban lang tayo. You know, yan yung isang gusto ko sa mga Pinoy. They know how to be happy in there's kahit sa simpleng bagay. Binabaha na nga eh. Parang they're still finding joy out of those calamities. Stay tuned. Kaya magtanong kayo na magtanong at pipili ako kung sinong magkakape. Magkakape. But yeah, and also, yeah, so December we're gonna be having a giveaway, what do you call that? Pamaskong regalo from our family. Kasi nga, medyo MIA, kaya abang-abang tayo dyan. So, yeah, like and subscribe and hit that notification bell. Thank you, loves. Always be kind because, you know, kindness libre yan and you might save a life. Next time.